K-pop Demon Hunter, nagmamadali daw yung ating guest. Ay, sige, Dahil may sige, lakad sige. na. Let's go, 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 sa go. Siyempre, hindi lang po ang kaso ng mga sabungero ang pinag-uusapan po ngayon, mga kapamilya ko. Hindi yung umunoy banta sa buhay. Na mismong tagapagsalita ng Malacanang, si Presidential Communications, ano ba tawag? Press Officer pala, sorry. Palace Press Officer Claire Castro. Ay pumunta ng NBI partner para nga pa iparecord na meron siyang banta sa buhay niya. At ito po ay nanggaling daw sa Facebook post ng dalawang kilalang pro-Duterte vloggers. So, makakausap po natin. Tama ba? Nasa ating Zoom. Papaya! Si Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire. Magandang hapon, Tony Enrica. Yes, good afternoon, Rica and Tony. Sir Tony, hindi naman ako nagmamadali. Basta lahat ng oras ko, pwede ko ibigay sa programa niya. Paano kasi itong naming mission control? Kami yung minamadali. Sinesenyasan ako at parang ang feeling ko, mauubusan na kami ng oras sa iyo. So, kailangan matawagin. Hindi naman. Basta kayo, basta si Tony and Rica. Ay. Thank you, Pose. Anyway, so, Yusek, sabi mo nga, ngayon ka lang naman nakatanggap ng ganitong banta, kaya natakot ka. But how do you feel na dapat seryosohin itong bantang ito? Unang-una kasi, alam naman natin kung sino ba yung kaalyado nila. Ang ipinagtatanggol nila, nagbanta rin sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker. Ang ipinagtanggol nila mismo ay may kakilalang assassin. Hindi biro ang makatanggap ng ganong klase na pagbabanta. Sabihin na appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Lalo na kapag ikaw ay nilaglag ng iyong humans. Ibig sabihin, pag ako'y wala na marahil sa pagiging Palace Press Officer, natanggal ako o nawala ako sa posisyon. Yun ang mangyayari sa akin. Yun lang ang walang latay sa akin. Lahat ng parte ng katawan ko, lahat, pati buhok ko, yan, may latay. Pero alam mo, partner, si Attorney Claire, si Yusek Claire, siyempre dati, nagpo-programa din naman sa radyo, di ba? Kasama natin dito. Meron din naman siya mga kaso na siyempre hinawakan at meron din naman siya mga kaso na siya ay, kumbaga, nagbigay ng kanyang komento. Noong mga panahon ba yun, Yusek Claire, wala rin bang mga nagiging nagsilbing banta sa iyo dahil sa mga komento mo nun? Wala. Kasi ang programa ko naman sa DCMM ay patungkol naman sa mga advice, sa mga problemang may kinalaman sa batas. So, minsan nung nag-vlog ako, Tony and Rica, patungkol doon sa kaso ng hindi pag-renew ng franchise ng ABS-CBN. Okay. Pinatakti ako ng troll. Nung tanahong iyon. Pero yung pagputakti sa'yo... Pero yung pagbabanta, wala naman. Alam niyo yung para bang mga ad hominem. Ganun sila eh. Yung, mga ad hominem. Yes. Yung kumbaga, wala namang katuturan na hindi naman konektado mismo sa issue. May masabi lang. Ganon, Attorney Claire. Ganun sila. Para ma-discarril ka ba? Kasi kapag ka, alam mo yung pagka inano ka, parang kinuyog ka ng mga troll. May mura, may ad hominem, may paninira physically. Sisirain yung emosyon mo, sisirain yung pag-iisip mo. At lalo na ngayon may pagbabanta sa buhay. Actually, ang purpose niyan is para patigilin ako magsalita. Ganun yun eh. Tatalab. Ganun yun, para, tatalab it's ba? a warning. Tatalab ba? Mapipigilan ka ba? Hindi tayo mapipigilan dahil meron tayo obligasyon sa taong bayan bilang Palace Press Officer. Yun nga. Pero yung the mere fact na mahirap isipin na pwede ka palang lumakad ng wala kang iniisip na threat sa buhay mo. But because of that, minsan iisipin mo, pwede pa ba akong pumunta sa mall? Pwede pa ba akong sumama sa mga anak ko para manood ng sine? Ngayon, may thinking ang sagot doon is, binibigyan ka ba ngayon ng Malacanang ng PSG? Para security. Ikaw ay bantayan. Pwede bang hindi ko na siya sagutin? Sige. Okay lang problema naman mo. Basta meron lang mga hakbang na ginagawa para tiyakin ang seguridad mo at ng iyong pamilya. Meron naman. Meron naman po. Meron naman. Okay. Opo. Kilalang mga personalidad din po yung sinasabing maari ay nagbanta sa inyo, Attorney Claire, no? Pero araw na rin po ang lumipas, wala pa rin po silang statement tungkol po dito? Para man lang pabulaanan nila, di ba? Meron po. Inamin naman po
nila yun eh. Inamin po nila na kanila yung mga statements na yon at sinasabi nila freedom of expression yon. At dahil sa aking pagre-report para sa aking kaligtasan or aking security at protection, sinabi pa nila na may chilling effect daw para daw sila ay mabusalan ko. Di ba parang binaligtad? Alam niyo pa yung chilling effect? Yes, ako pa po daw yung nagbigay ng chilling effect sa kanila. Samantalang ang pagbabanta sa buhay ko, yun po talaga ang nagbibigay ng dahilan para sila ay para ako po ay patigilin sa aking pagsasalita. Yun po yung effect eh. Ang pagre-report po hindi naman magkakaroon ng chilling effect sa kanila dahil karapatan ko po yun eh. Pero pag buhay mo ang pinagbantaan, yun talaga ang magbibigay sa iyo. Literally ng chilling effect. Correct. No? Wala pang magiging kaso dito, attorney, kung ay Yusek, kung nasari ako, attorney Claire. Yusek, kung kunyari sinumbong mo na sa NBI, di po ba? Hindi ba parang dapat bigyan na to ng aksyon, magkakaroon ba ng kaso para talagang ma-take into custody at makausap sila na maayos? Actually, sa akin po, Rica and Tony, gusto ko lang mo to ipaalam eh. Gusto ko lang ipaalam para kung ano man mangyari sa akin, may mga taong pwedeng maimbestigahan agad. Hindi ko pa iniisip kung kailangan ko na silang idemanda. Ang nasa isip ko lang po talaga is dapat malaman ito ng autoridad para, alam niyo po, pag grave threats, dapat nire-record po yan eh. Grave threat. Kasi may official, lagi sinasabi may threat sa kanya. Pero up to now, wala siyang pinapakita na anumang record ng grave threats. No? So sa akin po, pang sarili ko po ito, para sa kapakanan ko po ito, hindi para po manakot or what. Kailangan ko lang pong gawin. Pero kung NBI po ang nilapitan nyo, meron mo ba silang pinangako na gagawing aksyon or parang ano lang ito? How do you call it? Parang ano lang, parang just to put it on the record lang, ganon? Reporting po at tinatanong ako kung nasa akin po yun, kung ipapatuloy ko po ang pagsasampa ng kaso. Although may complaint sheet po ako na pinirmahan po sa kanila. Pero parang blatter na rin ba to, Yusek? In a way, yes, opo. In a way po, para po ma-record talaga. Blatter. Yung sa barangay, ganun yun eh. Ganon, Blatter. Alam mo, parang hindi ko lang alam kung ito ay terminolohiya na sa Pilipinas lang ginagamit, Yusek Claire. Blatter. Kasi kahit sa mga ibang mga bansa, wala akong naririnig sa mga news reports nila na blatter. Tayo lang yan, Pilipinas lang. Hindi ko alam sa ibang bansa, but sa atin kasi sa PNP, o magpa-blatter ka na kasi para mga record yan, it's the usual word na ginagamit ko. May kaso kung umamin na rin naman na sila na, kami nga to, o sinabi nga namin ito, o freedom of expression namin ito, di maglalaban-laban na naman po tayo doon sa punto ng hanggang saan ba talaga ang pwede mong sabihin. Ang karapatan mo sa pagsasalita, pwede na naman natin idama yung mga nakaraang mga issue na ganito din. Cases. Ganito din ang pinagmulan. Pero may mga nangyari, di ba? May mga nakasuhan. Iba naman po kasi yung freedom of expression eh. Maaari ko yung nagbibigay ng opinion, mali man ang iyong opinion yon. Pero yung sabihin na appendix mo lang at coccyx mo lang ang walang latay, kapag ikaw wala na sa posisyon, ibang usapan po yun. Hindi po freedom of expression yun. Masyado rin kasing, di ba? Yung reaction ng ibang tao sa komento, parang nagiging violent na yung tendency eh, di ba? Kaya nasasanay ang mga tao na ganun lagi kapag nagre-react sa mga social media comments. Pwede ba tayo maiba, Yusek? Minsan-minsan ka lang namin makukumpida dito sa programa eh. Sige po. Kasi yun pong pagpapahayag ng Energy Secretary ni Ma'am Sharon Garin na may ilan na po sa mga kontrata po nung solar company ni Congressman Leviste na kinansila dahil hindi daw nakakatupad sa kanilang contractual obligations. Tila na pagdududahan na bakit ngayon po lumalabas itong mga kilos na ito kung kailan parang merong mga gustong isiwalat na katiwalian si Congressman Leviste. At sinasabi, yung timing daw, kaduda-duda. Ano reaction nyo doon? Nabanggit po, nadinig ko po sa Secretary Garin na hindi po ito bagong issue. Marami na daw po silang pinadala na letter dahil sa non-compliance doon sa kanilang obligasyon. So, ang maganda po dito para doon sa mga taong nagsasabi na bakit ngayon lang may sinasiwalat, mas maganda po para po hindi kayo maging fake news, di po ba, Sir Tony? Para hindi maging fake news yung mga ibang nagkokomento, pwede po kayong humingi ng records.
sa DOE. Para makita nila na hindi lang ito ngayon issue. Kaya, kasi kung papalabasin nila na ngayon issue dahil may sinisiwalat si Congressman Leviste, magkakamali sila nun. Kasi maliwanag po sa sinabi ni Secretary Garin, Secretary Sharon Garin, na hindi to bago. Ang dami na namin mga letters na pinadala sa kanila, hindi sila sumasagot makailang beses. So, hindi na po kasalanan ng DOE yan. Kasalanan na po yan mismo ng Solar Philippines kung ba't hindi sila sumasagot at bakit na-revoke ang kanilang lisensya sa sa kumpanya na yan. To operate. Kasi sumagot din, naglabas din ng pahayag kanina si Congressman Leviste at ang kanyang iginigiit na taliwas daw dun sa sinasabi ng Energy Department. Sila pa nga daw ang may pinakamarami o na-produce na megawatts of power through their solar facilities. Kaya tuloy, ibabangga mo yung sasabihin niya. Siyempre, parang nangyari, iba yung sinabi ng DOE, iba yung sinasabi ni Congressman Leviste. Pwede naman po siya magpakita ng records. Ay, pakita niya rin po kung baka naman wala siya natatanggap na letter at dahil medyo busy po siya dito sa kanyang Leviste files at hindi niya naman nakita yung ibang mga letters na padala ng DOE. Ang sa atin lang po, sinabi niya yung pinakamarami daw po siyang na-produce na energy through the Solar Philippines. Yung kanyang, hindi po natin alam, hindi po hindi po privy dyan. But it can be marami siya na-produce pero kulang. Pwede ganun eh. Siya ang pinakamarami but still kulang. Depende po kasi yan sa requirements na dapat niya pinoproduce. Tama. Pero nagtaka lang din po ako na bakit sa kanya po ito inano? Hindi po ba kapag nagsisilbi ka na dapat parang i-divest mo yung ownership mo on some companies you used to own? Yes. Ayun ang pagkakaalam ko kasi once na ikaw ay naging public official, dapat mag-divest ka. Pero according sa records daw, as of now, sabi na ni Secretary Sharon Garin, 99% ang ownership niyan ay kay Congressman Leviste pa rin. Talaga? Yun ang sabi. Sa records nila. So, ang magiging issue naman dito, if ever nag-divest siya ng interest, kasi pagkapasok niya bilang public servant, diba? Kung nag-divest ito, halimbawa, yun naman po magiging issue. Meron po bang congressional approval yung pagda-divest mo? Pero iba pa po ito doon sa issue ng pag-revoke ng kanyang lisensya. Di po ba? Yes, iba pa po yun. Iba pa po yun kasi ang issue sa DOE is meron kang obligasyon eh. Kaya ka nga binigyan ng 25-year na franchise eh. So dapat ito mapunan mo eh. Pero lumalabas dito, hindi niya napunan. Ilang taon lang yun? 2019 ba yun? Kung matandaan po, parang 2019 yata. Panahon ni dating Pangulong Duterte ito, nabigyan siya agad ng franchise eh. So, kung hindi mo napunan, 2025 pa lang ngayon, 25 years ang franchise mo, saan ka nagkulang? May kapabayaan ka ba? So may terminong ginamit si Secretary Garin. Hindi nila gusto yung mga flippers at saka yung mga oportunista. Flippers. Pero pwede pa rin po ba siyang sumagot dito kung sabihin po natin na sabihin niya na nag-divest na po siya, no? But doon sa period na tinignan ng DOE na nagkulang yung kanilang dapat ay pinoproduce, and he is still part of the, if he still owns the 99.9% of that, can he still answer on the period na siya ay nagmamayari pa rin nun? Ang sabi po ni Secretary Garin, dinig ko po, binigyan na po sila ng tamang panahon. Paulit-ulit po yung pagdidemand nila ng response, pero wala. So on the part po ng DOE, final na po yung naging decision nila. Siyempre ang sabi mo nga yung sinusuri pa yung Leviste files. Pero sa panig naman po ni magkapatid na Rimulya, si DILG Sec John Vic, tsaka si Ombudsman Boying, tila may lumapit na daw para alokin sila ng malaking halaga ng pera para patahimikin na yung kanilang pagsusuri dito sa mga flood control anomalies. Magkano? 1 billion pesos. 1 billion. Tinanggihan naman daw nila. No? Pero kayo po ba, Attorney Claire, Yusek Claire, binulong ba sa inyo nila Sec John Vic at Ombudsman Boying kung sino ho ba talaga yung nag-alok ng 1 billion na yan? Medyo na-late po ako sa news na yan na kahapon kasama ko po si Sec John Vic, hindi ko nabulong eh. Hindi ko natanong. Kasama namin sa briefing kahapon si Sec hindi John naman Vic. niya sinabi yun. Kasi parang sinabi daw niya, una ata niyang siniwalat to nung na-interview siya sa isang himpilan. And then later, kinumpirma na rin niya sa iba pa nating mga kabaro. Pero sa tingin niyo po ba, Yusek Claire,
is it likely na meron talagang malaking tao or ma-impluensyang tao na magbibigay ng ganong suhol kina Sec John Vic tsaka kay Ombudsman Boying? Sa posisyon po kasi ni Sec John Vic at saka ni Ombudsman Boying, hindi po malayo. Although wala po akong alam pero hindi po malayo na may mag-alok. Especially kung nanganganib yung kanilang freedom. Kasi kung malaki naman ang kanilang magiging papel dahil sa maanumalyang flood control projects, let's say sila yung proponent, di po ba? Gagawin po talaga nila yan para bumili ng witness. Now, my question lang is, kung nilapitan tong dalawang opisyal na ito at meron naman sigurong pasabi kung sino po yung nag-aalok ng suhol, hindi ho ba nila obligasyon na iswala? Oo, na para Kung ipagbigay alam at kasuhan itong taong ito na nanunuhol sa kanila? Ganito po yan. Although sabi ko nga po wala po akong personal na knowledge doon sa napag-usapan. Pwede po kasing hindi naman yung diretsahan. Alam niyo po yun? Ano lang? Paramdam lang, gano'n? Paramdam? Paramdam. Pero alam mo sa sarili mo na itong taong to capable of doing that. So with that, mahirap naman din pong magbintang agad, mahirap naman mag-name drop, but at still, gusto lang pong sabihin nila Sec John Vic na kahit ano pa mangyari dyan, kami ay para sa tao at para sa trabaho, hindi para sa bilyones na iaalok ng iba. Kasi hindi pa ho ba maituturing na indirect bribery yun kung paramdam lang? Paramdam lang, mukhang malabo. Malabo hindi din. Oo. Ang hirap naman hindi naman siguro dadaan sila sa parang mahirap naman yung entrapment. Hindi naman nila pwedeng mahirap naman magawa pa ng entrapment. Ito lang siguro warning, in a way, warning ni Sec John Vic at saka ni Ombudsman Boying na you cannot do that. We are for justice. So, yun lang po siguro yung ibig sabihin niya. Huwag na kayo lumapit sa amin. Doon pa rin po sa issue ng flood control, Yusek Claire, no? Sa naghihingalong ICI na iisa na nga lang po yung yung natitira. Chairman, no? Ano pong sinasabi ng Hindi naman naghihingalo. Meron pa. Isa na lang, Yusek. Tatlo yung dati. Isa na lang natira. Actually, hindi nga naghihingalo. Sabi nga nung mga ibang dead body na eh. Dead body. Sabi pa nung iba. Ano po bang sabi ng Pangulo dito? Is there any communication of him trying to find replacements dun sa kila Singson and Fajardo? Sec Babes. Sa ngayon po kasi wala pong nababanggit sa atin kung magkakaroon ng replacement. Mas maganda po siguro, katama po, siguro kung gagawa man po ng letter, ang sinabi po sa amin ng MPC sa akin, ay maaaring gumawa ng letter si General Azurin. At with that, siguro mas maganda rin po, although independent commission to, mas maganda rin pong mapakita sa Pangulo kung ano na rin po yung sitwasyon sa ICI. Kasi sabi po ni Secretary Babe Singson at saka ni dating Commissioner Fajardo, ang kanilang trabaho ay tapos na. Yung kanilang, kumaga yung kanilang papel, natapos nila eh. Na-comply nila lahat. So yung iba na lang dito ay naghihintay na lang ng ibang rekomendasyon kung dapat bang i-file yung kaso sa DOJ o sa Ombudsman. So tignan po natin kung nasaan na po ang Ombudsman, rather ang ICI, para makita po ng Pangulo yung sitwasyon. Bumalik si Babe Singson kanina sa ICI, nakipagpulong siya ulit doon. Ano balita nyo? Ano ba pinag-usapan? Ay, hindi ko po nabalitaan. Wala pa? Hindi ko po kasi, wala. Hindi pumasok sa radar ko, sir. Sorry. Kasi nakakapagtaka bakit nakipagpulong pa ulit si former Secretary Singson sa ICI. Gayong sinabi niya di ba, winakasanan niya talaga yung trabaho niya doon At bakit pa siya babalik doon kung hindi siya hinihimok ulit na kunin, pero sabi naman niya, hindi naman siya babalik talaga doon. Ano pa ba maitutulong sana niya doon sa ICI if it continues to exist, di ba? Baka hindi po ako pwede hindi po ako pwede mag-speculate, hindi ko po alam kung man siya dumalaw. But kung meron man siyang, let's say, naisip na dapat pang maibigay na serbisyo, not really naman para pumasok ulit, baka po meron lang siyang nakaligtaan para maipakita muli kay Justice Reyes na ito pala, ganyan. Hindi ko po ma-speculate, but still,
kung ito po ay para sa ikagaganda pa rin po ng pag-iimbestiga na magpapasalamat na tayo in advance kay Secretary Babe Singson. Okay. Pero kasi Yusek, no, yung hindi pagsasalita o paggawa ng aksyon ng Pangulo tungkol dito sa ICI shows na parang wala atang sense of urgency na ayusin itong ICI na umpisa pa lang, ang lakas ng push natin na maganda ito, magiging maayos ito. And then along the way, down the road, ganito yung nangyari. Na parang, yun nga, nalagas, bumagal, wala nang natira dun sa umaandar na sasakyan, na parang ang paningin ng tao, may pupuntahan pa ba ito? May big fish pa ba tayong hihintayin na mahuhuli? Kung kahit na Senado, magsisimula na sila sa Blue Ribbon next week. Pero yung ICI, na sana'y mag-iimbestiga nga nito, na hindi in lieu of legislation, yun na nga, parang pupugak-pugak na po. Hindi, siguro nagkakaroon lang tayo ng misconception. Okay? Kasi, tandaan natin, ang ICI is fact-finding committee. Independent yan. Independent fact-finding committee. Yung mga nauna po, sunod-sunod po yung paghihiring nila eh. Tatatandaan niyo po, pumunta na rin po at nagbigay ng kanyang statement si dating Speaker Romualdez. Dumating na rin po dyan si Senator Chis Escudero. Dumating si Senator Villanueva. Kumbaga lahat po na nabanggit, dumating po dyan, except Congressman Pulong and Yusek Cabral. The rest na pinatawag po nila, lahat pumunta po. So lahat ng statement yan nakuha na po, nag-gather na po yung information na yan. So hindi po pwedeng sabihin pupugak-pugak dahil nananatili yung records na yan at nananatili po sila, nagtatrabaho ngayon para ma-evaluate yung mga dokumento na naipasa na po. Kaya nga sabi nga po ni Sec. Babe Singson, tapos na po yung kanyang trabaho. Opo. As far as the records are concerned, natapos niya na po, and including Commissioner Fajardo. So ang gagawin na lang po ng tao dyan, dahil as of now, lahat ng dokumento na nandiyan dyan, yung ngayong pagpupursigihan nila, i-evaluate lahat, at marami na mo rin sila na-recommenda na case sa ombudsman. Nasa ombudsman po yung ibang mga case at ini-evaluate po at nagkakaroon ng preliminary investigation dito. But this also means, sorry partner, isa lang does this also mean, Yusek, na hindi na sila magdidig-deep? Hindi na sila magwa-widen ang kanilang search on possible more issues pa na baka mamaya may sanga pa pala. Hindi lang sa lugar na ito, ang mga ghost project na yan, meron pang mas malaking pwedeng maungkat dahil ang sinasabi nga po, tapos na. Okay. Hindi pa tapos yung pag-iimbestiga. Okay? Yung mga records na nandiyan, yan ang i-evaluate nila. Kung may records pa ngayon na bibigay at sasubmit sa ICI, tatanggapin po yan because it's still working. It's still operational. Nagtatrabaho pa rin po ang mga tao sa ICI. But even if nandiyan na po, nagdadala nila, nakapag-recommend na sila, nagko-continue na sa paimbestiga, meron pa pong bodies like the DOJ and the Ombudsman. Ang ICI po, pantulong lang po, actually, pag-gather ng documents, pero ang trabaho po ng pag-iimbestiga po talaga ay sa Ombudsman at saka sa DOJ. So, ang ICI po, pinorma lang po para pang-una po, para mag-gather yung mga dokumento, para hindi overwhelmed yung DOJ saka yung Ombudsman. Pero magtutuloy-tuloy po ito because the Ombudsman mismo and DOJ, they have the power and authority to investigate motu proprio. Pero, di ho ba't una pang nanggaling kay Ombudsman Boyeng Rimulya yung parang, ano ba ito? Duplicate. Forecast na sinasabi niya, malapit na mag-pack up yung ICI. Di ba? Nung sinabi pa nga niya, middle of January, pack up na yan eh. So, anong ibig sabihin nun? Yung Ombudsman po, nakikita niya na matatapos na yung trabaho ng ICI, pero ang Malacanang tuloy-tuloy pa rin to. Hindi ko po masabi kung ano po ang ibig sabihin ni Ombudsman Boyeng, but kasi ang nakikita ko po sa sinasabi niya, since nakaalagwa na po lahat ng mga dokumento, fact-finding, darating po yung time na ang Ombudsman mismo, kahit wala po, halimbawa po na wala pong sinasabit ang ICI, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Ombudsman. Yun po yung naging pangako nila sa tao. Tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga, whether nandiyan ang ICI, wala ang ICI, trabaho po ng Ombudsman magpatuloy ng pag-iimbestiga. Kasi kung gusto nila matapos yung trabaho ng ICI, dapat si Chairman Reyes na lang inalok nila ng 1 billion.
Ay, di ba? Ay, Hindi pala. delikado yan. Para hindi na, para tapos na yung ICI. Sabi niya, okay na kami. Quits na kami. Pero, nag-operate ang ICI last year, Yusek Claire, Yes, September. with a 41 million peso funding galing sa contingency fund ni Pangulo Marcos Jr. Meron pa ho bang natira? Sa pagkakaalam nyo, may dadagdag pa bang budget sa ICI this year? Muli, hindi ako makakapagsalita dyan kasi hindi ko pa rin po alam kung naubos na yung 41 budget million? nila. Hindi ko po kaya sagutin sa ngayon. Yeah. So, wala pang indikasyon coming from Malacanang kung maglalabas muli ng pondo to add to the 41 million? Wala pa hong indikasyon? Wala pa po sa akin na ibababang informasyon. Kasi I would suppose, partner, na since September, baka maubos na yun. In 4 months, medyo mahirap namang pahabain pa yung buhay ng 41 million. No? Pero just the same, ang funding naman po ng ICI, wala ho naman sa 2026 budget, no, Yusek? Yes, kasi po talagang fact-finding sila, pantulong lang po sila. Pero kung i-extend po talaga ito up to what period, wala po tayong personal knowledge sa ngayon. Hindi pa sure kung ano mangyayari. Okay. Well, malinaw naman kasi siyempre na ang Senate Blue Ribbon Committee ay desidido na ipagpatuloy yung kanyang sariling investigasyon. At ito naman siyempre, as like what you've always been pointing out, only in aid of legislation. No? Pero sa ngayon ho ba, malinaw na rin ho ba sa, at least, no, sa pag-iisip ng Malacanang, na ano ho ba ang mga batas na kinakailangan pong baguhin o ipasa para hindi na ho maulit yung ganitong kalaking iskandalo? Sa akin, as a lawyer, no, Tony and Rica, ang dami na nating talagang batas. Na existing. Nag-uumapaw. Ang dapat lang dito i-implement. Example ko lang to. Hindi po ba may batas? Nagulat nga po ang Pangulo Marcos Jr. dito. May batas po na kapag ka po nagsasagawa ang DPWH ng mga proyekto, dapat po tiniturn over ito sa local government. Batas po yan. Batas po yan. Pero sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, tinanggal po yan. So kaya namayagpag ang DPWH. Kaya noong panahon ng 2020, inamin ni dating Pangulong Duterte na marami pala silang ghost projects. Yung build nila, naging ghost build. So, hindi po ba? May batas eh. Pero bakit mo tinanggal? Ba't hindi mo pina-implement? Ang purpose ba nito is para mamayagpag? Yung itong klaseng mga anomalya? Tandaan natin, umamin mismo ang mga Diskaya, 2016 sila na mayagpag. Yes. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat yun talaga naiimbestigahan in a way. Bakit? Bakit tinanggal? Di ba, Tony, Enrica, ang daming ghost projects. Ang sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Implementasyon ng batas, no? Lalo na concerning LGU participation para malaman kung binalik po yan. Sabi po ng Pangulo, hindi pwedeng hindi may alam ang local. Dahil ang local ang makakaalam kung maganda ang proyekto. Kapag tinanggap nila yan ang turnover, tinanggap ng local, dahil let's say nagkaroon sila ng sabuatan, pero mali ang pagkakagawa o pangit ang pagkakagawa, yung local agad na sisisihin, dahil tinurn over sa'yo, tinanggap mo. Yes. Ganun po yun. Binalik po yan ng Pangulo, dapat i-exercise ulit. So may mga mandatory batas. Po yan. Existing laws should be implemented. Hindi na kailangan dagdagan dahil nag-uumapaw na. Okay. So kasi ngayon, kung magpapatuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, baka ang puntiryahin na lang natin dito is kung ano ho pa talaga yung naging kaugnayan, no, ng ilang mga mambabatas, kung meron man, dun sa pagpasok ng mga budget insertion o pagkolekta ng mga kickback. Ngayon, hindi pa ho ba malinaw para sa atin kung paano ho ba talaga naisingit yung mga budget na yon at kung sino ang nakinabang, or meron pa ho kayong mga gusto ding masagot, Yusek Claire? Actually, nanggaling to kay SP Tito Soto. Tama naman, kung halimbawa man, may listahan dyan, kung kanino man galing mga files yan, at andun yung halimbawa, pangalan ni Congressman Tony Velasquez. Halimbawa, nandun doon. Sounds good, Diba? Congressman. Senador na. Itaas na natin. Ay, grabe. Senador. Tony, diba? Pero, hindi naman na-release yung SARO sa'yo. Walang pondo. At wala ka rin naman proyekto. Nandun lang yung pangalan mo. Ang masama, baka hindi mo pa alam na ilagay lang yung pangalan mo. Okay. So, dapat ito malaman
Na ilagay mo yung gumawa? pangalan mo, totoo bang may proyekto ka, totoo bang proponent ka, totoo bang mayroong budget na ibaba, totoo bang nakakuha ka ng kickback. Yun yung mga dapat ding patunayan. Mahirap po yung itong files na to, nandiyan yung pangalan ni Congressman Rica, no, Congresswoman Rica. Nandiyan si Senator Tony. Tapos wala kayong kaalam-alam, pero nabahira na po yung pangalan nyo ng anomalya. Kaya nga sinasabi natin, kapag ka po hindi authenticated, hindi kompletong dokumento, it has no probative value. Basta authenticated. Paano nga kung authenticated pero deny naman ng deny yung mga nakapangalan doon? Yun po ang kinakailangan. Kaya po na una, na banggitin ang mga kontraktor para in a way, kapag sila po talaga ay napatunayang sila yung gumawa ng mga anomalyang ito, merong mga ghost project sila, madali po sila sanang magturo ng mga proponents. Ito, dahil po may mga nagsasabi na kinakailangan daw po para mapauwi si Zaldico at siya naman daw ang susi dito sa skandalong ito, kinakailangan daw kausapin natin ang bansang Portugal. Wala naman tayong extradition treaty sa kanila. Pero ano ho ba sa tingin ninyo, Yusek Claire, ang mas nararapat gawin ng ating pamahalaan para mapabalik si Zaldico? Is it through extradition pa ho ba? Or kailangan usaping ganun na lang ho ba? Diplomatic negotiation para mahanap si Zaldico sa Portugal? Yes, isa po yan. At ang utos nga ng Pangulo gawin ang nararapat na aksyon para mapabalik si Zaldico dito. Nalaman din po natin, at ito naman din po ay nabanggit ni Secretary John Vic. Miyembro po tayo ng Interpol. Malaking bagay po na miyembro tayo ng Interpol. At ang Portugal din po ay miyembro ng Interpol. So kung magkakaroon po ng paghingi ng tulong sa Interpol, kahit sabihin natin na wala tayong extradition treaty with the Portugal, kapag Interpol po siguro ang namagitan dyan, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng magandang negosasyon para mapabalik si Zaldico. Kailan ho ba lumutang yung idea na lapitan na natin ng Portugal? Nabanggit ho ba yan ni Sec. John Vic kahapon? Opo, nabanggit naman po ito. Pwede po sila makipag-coordinate at nagre-request na po sila ng red notice. Talaga? Sa Interpol? Yes po. Pero walang direct communication pa with Portugal? Wala. Sa aking pagkakaalam po ay wala pa po. Okay. Ngayon lang nag-isipan mag-issue ng red notice. Hindi, matagal na po. Last year pa po. Last year na issue. Kasi nag-request na po. Opo kung matagal na po pala din, no? What's taking it longer para lang po natatali na natin the red notice para natatali na natin agad itong mga loose ends natin on the flood control issue. We're just waiting po sa confirmation po ng Interpol. Okay. Pero yung on our part po, nagawa na po natin yung obligation natin to request for the red notice. Ganun pala yun. Meron din palang waiting period. Baka nag-holiday kasi. Alam mo na... Baka po yung mga ibang dokumento, baka katulad po ng pagka-cancel ng passport, kamakailan lamang po ito. Alam mo na, nakita ko na si Zaldico na nagdalaw siya, nagpunta dun sa gilid ng dahig. Nakita ko na, silip ko pa sa bintana, nakita ko. Ang galing mo naman, Sabi ko, nagkaway ako, Zaldi, nakita mo. Ang tama. Talis mo pala na mata mo, tay. Siyempre, may cognitive function, hindi naman sinabing visually impaired. Yusek, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you, Yusek. Tony Enrique, hindi naman ako nagmamadali, di ba? Kaya nga. Yes, kaya nga sinagad namin ng 6:14 ng gabi. Yusek, thank you so much. Ingat po lagi. Salamat Thank po. you. Thank you, Rica. Ingat, miss na namin ang spaghetti mo, Yusek. Masarap mag-spaghetti to si Yusek, Claire, partner. Hindi ko alam. Di mo natikma kasi mag-usapang de Campanilla ka noon. Hindi, alam ko, pag ako gumawa ng programa, Yusek Claire, it will be Usapang de Mantequilla. It's a baking show with Yusek Claire. With Yusek Claire, thank you so much. Thank you so much. 6:14 na po ng gabi mga kapamilya. Tayo po ay magbibigay